1, 2, 3. Mga kapatid, Bible naman din ito, yung kagandahan sa Biblia. Alam ba ninyo mga kapatid, na ang Biblia ay nag-utos, indirectly ang Diyos nag-utos as punishment sa mga taong kontra niya, nagagalit siya, napapakainin ng laman ng tao. Cannibalism talaga, no? Kayo mga kapatid, tatanungin ko kayo, kung may kontra kayo, palagay ko kontrang-kontra, no? Baka may kaso siya, kriminal laban sa'yo. Nahuli mo. Kaya mo bang papakainin siya, ipapakain yung mga anak niya? Kukunin mo yung anak niya, i-chop-chop mo at ipakain sa iyong bunganga dahil kalaban mo yung tatay? Can you afford that? Pero sa Biblia, God can afford. Tingnan natin, basahin natin ang Deuteronomio 28. Okay? 28, versikulo 53. Mayroon ditong English, mayroon ditong Tagalog. Basahin natin English-Tagalog. And thou shalt eat the fruit of thine own body, the flesh of thy sons, and of thy daughters, which the Lord thy God hath given thee in the siege and in the straitness, wherewith thine enemies shall distress thee. Tagalog. At kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ng laman ng inyong mga anak na lalaki at babae na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa pagkakubkub at sa kagipitan na ginigipit sa iyo ng iyong mga kaaway. Ang istorya dito, ang context dito, ang Diyos ay nagalit at pinapaparusahan niya ang mga tao, kinagagalitan niya, pinaparusahan niya. And He ordered to eat. Sabihin naman ng hindi. At dito naman mga kapatid, mabasa sa Leviticus 26, versikulo 29. English and Tagalog, babasahin ko sa inyo. And ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall ye eat. At kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki, at ang mga laman sa inyong anak na babae ay inyong kakainin. You read the whole story. Ayaw ko nang dahil baka diskumpiyado yan, baka iba anong context niyan. Sige, kayo nang magbasa. Dahil ang Panginoon dito nagagalit at indirectly nag-utos siya na ganun ang gagawin. Diyos, pakakainin mo. Sa bagay, kayo naman mga Kristiyano, kinakain nga niyo ang dugo, iniinom nga niyo ang dugo ng inyong Diyos, di ba? At kinakain nga ninyo ang laman ng inyong Diyos, di ba? Literally, for the Catholic, this is literal. Kakain sila sa laman ng kanilang Diyos na si Jesus. At iniinom nila ang dugo ng kanilang Diyos na si Jesus, literally. Dito naman, kakain, it's normal, di ba? Buti lang, alhamdulillah, nag-Muslim ako. Otherwise, maging Dracula ako. Supsupin ko yung dugo mo. Ganun ba ang totoo ang lahat ng nasulat? Na ang Diyos nag-utos nito, totoo po, Mr. Katampungan, Pastor Katampungan, totoo po ba ito? Sabi mo totoo eh. So grabe naman ang Diyos, walang awa. Bakit pa hindi paparusahan yung nagkakamali? Bakit? Pati ang bata. Anong kasalanan ng bata? Nga ipakain mo, kakatayin mo ang bata. Sabihin mo, spiritual. Sige, sabihin niyo spiritual. Pero tingnan niyo ang story kung talagang spiritual po ba. Maraming salamat sa inyong panonood. Please share. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.